May nabili nga pala si Pinggoy na barbecue. Nakatusok na siya, as in ready to ihaw na nga talaga. So ang ginawa ni Pinggoy, eto at ginamit niya na lang yung aming electric griller from TG. Ang matindi pa dyan si Kowa, every time may naluluto, maya-maya papak ng barbecue. Ulam namin yan for lunch. Then kinahapunan, naisipan kong umalis para bumili ng bigas. Pero bakit nasa Starbucks yan? Hindi. Kasi naisip ko bumili ng bigas sa grocery. Kasi meron nga kami gusto talagang matsubukang bigas dito. Nabibili lang siya sa grocery. Yung Farmer's Choice. Pero nag-Starbucks at bumili na nga rin muna ako ng fried donuts para sa mga bagets. Tapos ito naman si Kowa. Ayaw na sa Tom's World lang. Kahit may token na akong biniling 2 piraso. Gusto doon sa katabing Kidzuna. So, pinagbigyan na. Dito nga pala kami napadpad sa may Robinson's Galleria South. Napansin ko nag-rearrange sila dito sa may Kidzuna dahil nawala na nga yung bike lane niya. Tapos diba usually may mga play area ng iba't ibang food stall. Tapos yung cake shop na food stall, wala na rin. So kinausap ko talaga itong si Kowa na 1 hour nga lang ang itatagal niya dito. Hindi na para mag-extend pa dahil nga hindi naman ito planado. Kumbaga, umalis lang talaga kami para sana bumili ng bigas hanggang sa kung saan-saan na nga kami napadpad mag-in. Hindi ko rin talaga inistorbo ng tulog si Pinky para makapagpahinga nga siya sa bahay. Okay. It is on the table with ate. Ate. Binitbit ko nga pala kanina yung trolley para dyan na lang ilalagay yung mga pinamili namin. And ito yung Meralco bill reveal nung kay Papa nasa taas. Ito namang nasa baba yung akin. Pero hindi naman lahat yan babayaran ni Papa kasi 3 weeks lang naman ang covered ng usage niya doon sa bill na yon. So anyway, ang nangyari pala kanina, di ba, nag-Kidzuna nga kami ni Kowa. Then after nun, dumiretso kami sa grocery, bili-bili, ganyan. At saka ang nai-enjoy kasi ni Kowa kapag doon kami nag-grocery sa Robinson sa may Galleria South, meron siyang parang cart, tapos may sasakyan na pambata. So feeling niya nagda-drive siya habang namimili kami. So eto na nga, dahil nga ang pakay ko talaga doon ay bigas. So bumili nga ako nitong Farmer's Choice na bigas. Walang malaki niyan. So, ang pinili ko na lang, isang 5 kilos para kay Papa, tapos isang 10 kilos para sa amin dito sa bahay. So, syempre, may iba pa akong mga pinamili dito. Lahat yan, akay-akay ko lang habang pauwi kami ni Kowa. Tapos, itong si Kowa, nagpapakarga pa sa akin. So, medyo mabigat din kasi itong hinihila ko. Plus, si Kowa nakarga-karga ko. Tapos, nung pasakay pa nga kami, pauwi, pinilit kong buhatin yung buong trolley. Tapos, grabe talaga, naramdaman ko talaga na biglang sumakit yung lower back ko. Anyway, bumili nga pala ako ng daing para kay Papa. Kasi grabe talaga kapag meron talaga ako nagustuhang pagkain, kahit ano pa yan, gusto ko maumay talaga ako bago ko siya tantanan. Kung hindi yung malaking planggana ang naan dito, itong trolley ang nilalagay ko dito sa ibabaw ng aming itim na metal rack para kahit papano organize. And hayaan nyo na yung mga paisa-isang panty na nakasampay dito dahil usually, yan yung mga bago maligo, laba-laba na ng panty. Para hindi talaga ako maubusan ng isusuot na panty, diba? So, ayun na nga, diba? Nanakit nga yung lower back ko. Tapos, ininda ko siya hanggang pag-uwi. Pero, ang una namin ginawa ni Kowa, pagka-uwi namin, naligo kami. Kasi feeling ko, ang dugyot na nga namin. Then, yung ginamit namin tuwala ni Kowa, sinampay ko na muna saglit dito sa labas para lang matuyo siya. Pero, tatanggalin ko agad siya dyan para hindi na mamaalikabukan. Papa, no. I Narinig like niya. it. Pagkarinig ko na niya nag sabi niya, who's that? Papa Nel? Hello. Malanggana ako, no? No? Ang talaga ako, no? Kaya ganun lang, kahit lagi ko sinasabay dun. Mommy, si Kowa nag-arte. Nung nagising na si Pinky, binigay ko na yung pasalubong ko sa kanyang pasta. Nagpaluto ulit ako kay Papa ng daing. Tapos, nung hinatid niya nga, meron pa ngang suka na pinakurat. Grabe talaga. Craving satisfied na naman ako dito. Anyway, pinauwi ko na nga rin kay Papa yung bigas niya, pariting yung daing niya, at saka yung iba pa na pinamili ko para sa kanya. And eto, kain na muna tayo. Kinabukasan nga pala, PE uniform ang kailangan suotin ni Pinky. So, pinaliguan ko na siya, pinakain na. Tapos, alam mo ba, habang pinapaliguan ko siya, di ba, usually, tabo lang ang ginagamit ko. Ayoko kasi nagsha-shower. So, habang kinukanan ko siya ng tubig para mapaliguan ko siya, di ba, kailangan mag-squat ka kaunti. Hala, talagang ang sakit na talaga ng balakang ko. Nag-worry na talaga ako na baka
I don't know, bakit pumasok sa isip ko na baka ma-disable ako or something. Tapos, iniisip ko magpahilot kaya ako or magpa-check up na ako. Tapos, ito namang si Pingoy, hindi, wala yan, okay yan, gagaling ka, ganyan. Wag na daw ako magpa-check up. Kaya naisip ko, manood na lang ng mga ganitong lower back exercise sa YT. Kasi even yung simpleng lakad ko, yung mga normal na galawan ko lang naman dati, parang nahihirapan na ako. Nakakapraning pala talaga. Ang iniisip ko kasi, baka na-injured na talaga ako ng bongga, baka may nabaling buto. Give this video a big thumbs up and please subscribe to our YouTube Better. channel so that I you feel never better. miss any more about Mustang. Make sure to check out hasfit.com where we have hundreds of free workouts. Uusog ko lang yung katawan Thank you kong so gano'n. much Hindi for ko na working out magawa. with us today. Pero after Been ng a stretching, pleasure. ala. I'm Coach Kozak, And I'm Claudia. and we will see you in your next workout. Ayun. Kapag aangat ako, nararamdaman ko pa rin siya. Alam mo, nakakapraning, nakakaparanoid pala talaga kapag biglang may nangyari sa'yo in just a snap. 'Di ba? Kasi bilang breadwinner, ang daming pumapasok sa isip ko. Talagang napapraning talaga ako. Tapos, ayan nga, may nag-doorbell. Si Pingoy that time, tulog na. So, ayan, for the labas nga ako dito. Nagawa ko pa talaga mag-set up ng camera kahit iika-ika na nga ako. Yun pala, meron pala malaking parcel na i-deliver dito. So, ayun na nga, kahit pagbangon sa higaan, masakit. So, nung nag-stretching ako kanina, finalo ko lang yung napanood ko sa YT, medyo umokay naman yung pakiramdam ko. Pero, hindi siya completely nawala. Although, may insurance naman ako. Pero, iniisip ko kasi, paano na yung mga gusto ko pang gawin sa buhay? Nagpaplano pa ako na maglilinis ng iba't ibang bahay. Once na malinis ko na nga yung bahay namin, lilipat na ako sa ibang bahay para maglinis. Yun talaga yung gusto kong gawin. Yung simpleng paglakad-lakad ko nga lang dito. Sumakit na yung likod ko. Daming pumapasok sa isip ko. And dito sa area, wala naman akong kakilalang manghihilot. Naisip ko, magpamassage kaya ako. Pero meron bang nanghihilot sa kanya or regular massage lang yung ginagawa nila? Pero, magbibigay ako ng ultimatum na kapag ganito pa rin yung feeling ko after weekend, magpapacheck up na talaga ako. Kasi meron pa nga kaming ganap sa weekend. Naku. So anyway, naichika ko na nga rin ito pinagdadaanan ko sa aking lower back para maging awareness na rin na kung meron man kayong kailangan buhating mabibigat, always make sure na tama yung posture ninyo. Meron kasi ako napanood na dapat daw hindi yung puwersa nang gagaling sa likod, parang dapat galing sa legs. Correct me if I'm wrong sa comment section para at least hindi nabibigla kasi ako talaga, aminado akong hindi ako pala exercise. So naisip ko rin, baka wake up call na sa akin to na, uy, mag-exercise ka naman, bundat na nga yung tiyan mo, lumalaki ka na nga, kain ka ng kain, hindi ka mag-exercise dyan, kala mo naman, bumabata ka pa. So, naisip ko, sige, kapag gumaling ako dito, mag-exercise na talaga ako, mag-start ako sa walking muna, dahil alam ko namang ayoko mabigla yung katawan ko. So, mag-walking ako, then after nyan, tignan natin kung ano pa yung matitripan kong exercise, Zumba ba yan, or mag-gym ba ako, kala mo naman talaga. Hindi, iniisip ko lang din talaga. Lahat naman ng mga nangyayari sa atin, dapat meron tayong lesson na matutunan doon. Kumbaga, wake up call siya. So, itong naranasan ko, ano ba ang lesson na matutunan ko dito? Dapat mag-exercise at alagaan talaga ang sarili. So, ayan nga, kita mo, pagbubukas lang ng parcel, napakabagal ko pa. Kasi, even yung pagyo ko, ang sakit talaga. Tapos, ito nga si Papa, binitbit na nga dito sa bahay si Kowa dahil nakatulog daw doon sa kanila. Dala-dalawa na daw yung electric fan na tinapat niya kay Kowa. Pero parang pinagpapawisan pa rin, kaya binitbit niya na nga dito para makatulog naman na mahimbing. God. Alam mo, sakto nga rin yung dating ni Papa dito bilang ang hilig naman niyang mag-unbox sa mga parcel ko dito. Di, siya na. Tapos minsan nga, may mga delivery ako na hindi na nga yata dito dinideliver. Doon na nga sa kanya. At pa nga yung nauunang mag-unboxing, mag-video, maglagay ng mga yellow basket sa profile niya. So, eto namang si Papa naghahanap ng kung ano daw ang pwede niyang gawa ng content para malagyan niya ng yellow basket. Sabi ko, kahit alin dito sa bahay pa, pwede. So, ang napili niya nga ay etong floating shelf na yan. So, in fairness, maganda to. Kung gusto mo lang naman paglagyan na mabibigat ito, might as well, i-drill mo siya or dapat sa pako siya
isabit. Kasi yung ginamit naming pandikit doon, yung adhesive hook lang talaga. Kaya mga lightweight lang yun na ilalagay ko doon. Kumbaga pang display ko lang siya sa kusina. Tapos ito, mga mag-aalas 10 na yata ng gabi. Hindi ako makatulog. Siguro kung ano-ano nga yung iniisip ko, gawa na nitong lower back ko. Pero hindi nagawang maligo. Alas 10 na ng gabi. So naisip ko ay maglalaba ng alang ako. Kasi parang 2 or 3 araw pa lang simula nung huling naglaba ako. And kita mo naman, halos puno na nga itong labahin ko. Well, actually, itong naka-blue na eco bag, labahin yun ni Papa. Pinadala ko na dito. So, ito yung sinasabi ko nga pala na may mga tulo dito. Kaya, importante na meron kaming sponge mop na ginagamit para mas madali kami makapagpatuyo ng sahig dito. So, ang nangyari pala, diba, nagbago nga ako ng setup wherein ipinaharap ko na dito yung washing machine. So, ang nangyari, nag-loose yung pinaka-water na hose from the washing machine going doon sa actual faucet. Naglo-loose siya, kaya may natulo pa rin na tubig sa ilalim. Ano ba ang magandang way para ma-secured yun? Kasi dati mahigpit naman yun, pero dahil nga lagi kong inililipat-lipat ng pwesto yung washing machine, kaya siguro nag-loose. Ano magandang paraan para ma-secured ulit siya? Para wala nang hassle na tutulong-tulong tubig dito every time maglalaba ako. Alam mo, napakasipag ko talagang magsalang laba lately, pero yung pagtutupi, alam nyo na, gabundok pa rin ang tupiin doon sa kwarto. Meron pala ako ditong storage box. Dito ko pinaglalagay yung stocks namin ng Safeguard, pati na rin itong mga wipes. Ewan ko ba bakit hindi lahat ng stocks ipaglalagay ko dito sa metal rack. Next time siguro kapag nakapag-reorganize ulit ako sa may kusina, para at least mabawasan nga yung gamit sa loob. Ito, hindi naman to nasisira agad basta nakasecured lang siya dyan. Kumuha lang ako ng ganitong maliit na wet wipes at saka Safeguard. Kasi kailangan kong maglagay ng wet wipes doon sa baunan ni Pinky para every time mag-break time sa school, at least meron siyang pamuna sa bibig niya, sa kamay niya. Then yung Safeguard naman na isa nilagay ko doon sa lababo. And then pagbalik ko nga sa higaan, etong pinagkaabalahan ni Pinky for the drawing na naman siya. Midnight na nga pala nito, nakaligo na si Pingoy. Ayan, at for the work na nga siya. Eto yung mga pinaglalabhan ko na ubos ko talaga, yung labahin, tapos yung ibang mga labahin ni Papa. Dinala ko na nga rin dito para maisampay niya. And nag-order pala ako ng midnight snack. Midnight snack ka, nakakaloka naman niya. So bago pa man din ako umorder, minessage ko na si Papa, pagising ka pa ba? Gising pa naman daw siya. Kaya inorderan ko rin siya ng chow fan with lumpia kasi yan lang naman yung gusto niya. And kaya rin pala ako na andito kasi meron akong mga kailangang i-film na mga gamit sa bahay na nakaset up na nga dito sa bahay niya dahil deadline ko na. Sabi ko, kailangan ko kasing gawa ng content itong itim na sofa cover. Sabi niya, kailangan ko ba tanggalin lahat muna? Sabi ko, yes pa. So, dahil nga may dinadamdam nga ako sa aking lower back, siya na muna ang bahala dito magkikilos. At saka usually naman talaga, ayaw niya akong pinapakilos. At saka talagang hindi pwedeng walang sofa cover dito dahil ang lagi nakapwesto dito si Pinky at si Kowa, kain ng mga snacks. So, para hindi diretso madumihan yung sofa, mas better talaga na may cover. At saka, kita mo naman, kahit maliit yung space, nagawan talaga ng paraan para maisiksik itong sofa dito. Kasi, nung unang lumipat si Papa dito, yes, meron mga nag-recommend na sofa bed na nga lang daw yung gamitin. Ito namang sofa namin ito, free sample siya. Hindi na ako mag-iinarte. At saka sobrang ganda kaya ng quality nito in fairness. At saka mura lang to. Promise. Parang minimalist nga yung atake nito. Tapos may kasama na yung 2 maliit na throw pillow. So if bet nyo ng ganitong sofa, yung link niya nasa showcase ko pero nasa comment section din yan. Alam mo, naisip ko maganda nga rin sana kung ganito yung setup nung sofa niya. Kung malaki-laki pa sana yung space sa gitna. 'Di ba? Pero anyway, kaya pala ganyan yung setup niya ngayon dahil for video purposes lang naman. Ang kailangan ko lang namang videohan ay yung mismong sofa. So, for the meantime, ayan na muna. And sa mga nagsasabi na, ang ganda naman ng ayos sa apartment ni Papa mo. So, cozy, so aesthetic. Maraming salamat po. Diyos ko, tuwang-tuwa na naman si Papa. Kapag nakakabasa yun ng mga ganyang comment, tuwang-tuwa yun. Makikigamit na muna ako ng tripod ni Papa dahil nakalimutan ko magbit-bit. So, siya pa nga nag-a-adjust. Tinatanong niya ako kung okay na ba. Umupo ka dito sa kabila para makita na kaya ang 2 tao dito. Double seat. Kaya pa nga isa eh. Tatlo na ka. Di ba? Kaya siya pa isa eh. Actually, 3. No? Kaya pa isa. Dito.
So, para mas maingat, tayo, sabay. Upo ka muna, tayo, 1, 2, 3. Sabay. Actually, itong pinili kong sofa kay Papa, for 2-seater lang siya. 115 centimeters yung size niya. Pero kung hindi naman malalaki kayo, kasya hanggang 3 or kung mga bata, kahit 4, 5 bata na umupo dyan, kasyang-kasya. And hindi siya sobrang lambot ha. May pagka-firm po siya. So, may padding yung backrest niya, even yung upuan. Pero, maganda pa rin naman siya, in fairness, lalo na kung gusto nyo lang naman ng sofa na hindi ka mahalan. Let's say, nagsisimula pa lang kayo or solo living. Pwedeng nyo na talagang ma-consider ito. So, maliban sa color black, I think yung ibang color pa niyan is brown yata yun or orange. So, again, kung bet nyo nito, yung link nasa comment section or nasa showcase ko yan. Then, ito nga palang sofa cover na ikinabit namin. May kasama na yung mga foam sticks. Kaya perfect talaga yan sa iba't ibang klase ng sofa. Kasi universal na siya, tapos fully garterized pa yan sa ilalim. Meron pa nga mga taling ganyan para hindi talaga siya basta-basta matatanggal. So, kung meron kayong mga lumang sofa, mga sofa na ayaw ninyong madumihan ng direkta, consider nyo talaga yung sofa cover. Actually, pang 1-seater nga lang yung pinili ko. And kasyang-kasya naman siya. At saka, marami pang ibang colors niyan. Kung ayaw nyo ng black, pili kayo ng iba. Again, link nasa comment section at nasa showcase ko. Pagkatapos ko nga makapag-film doon sa bahay ni Papa, umuwi na rin ako. Tapos naabutan ko ang gising ito si Pinky. Siguro na alimpungatan. Lumabas dito, nakita na may pagkain nga. Ayan, at for that, tabi na nga siya dito kay daddy niya. Tapos pinahiran ko na rin siya ng off. Kasi baka kagat-kagatin ng lamok dito yung paanan niya. Kasi medyo madilim nga sa ilalim ng lamesa. Kaya naman binuksan ko na rin itong string light namin. Yung dilaw na ilaw sa may itaas para mas maliwanag. Tapos madaling araw pa lang, sabi ni Pingoy, doon na nga daw niya i-continue yung shift niya sa kabilang bahay. Kasi namimiss na yata ng lolo, sina Pingoy, pati yung mga baget. So, ando na yung mag-aama ko. Tapos, si Pingoy, nag-send pa ng video ng almusal nila. Doon sa area nila, meron kaming binibilhan ng almusal doon, si Ate Joni. Gustong-gusto ko talaga yung mga niluluto niyang almusal, sopas, champurado. Tapos, sabi ko, Lala, bilhin mo naman ako. Tapos, ipalalamove na lang dito. Kaso, ang naabutan niya, ito na lang, carbonara at palabok. So, pwede na. Kasi, nakakamiss talaga yung lasa ng mga paninda ni Aling Joni doon. Shoutout po, Aling Joni. So, pagdating nga dito nung Lala Move, eto, at kay Papa ko na nga pinapick up. At sabi ko nga dito na nga rin siya mag-almusal. Tapos, kita nyo ba yung damit na suot ko? Mga pang 2 araw na, yan pa rin ang suot. Ano yan? Content gusto, ligo ayaw. Kakaloka. And meron pala akong mga nabasang comment doon sa aking previous vlog. Bakit ang mahal naman ang kuryente ninyo? Hindi ba kayo nag-off ng aircon? Hindi po. Ino-off lang namin siya kapag aalis kami. So, ayun. Kaya minsan, para hindi ka nga makaramdam ng pinagpapawisan ka kapag nasa loob ng bahay. Kaya, even yung pagligo talaga, nakakalimutan na lang talaga. Grabe yun siya, oy. Hindi. Di ba nga, may iniinda pa nga akong lower back. O sige, push mo yung mga excuses mo. So, after talaga nito, ay maliligo na po talaga ako. Pero dahil hindi pa nga ako tapos sa pagkikrave ng daing, nagpaluto ulit ako kay Papa ng daing. At eto nga, yung binitbit niya, 2 pirasong daing. May kanin pa nga. Para plato na lang talaga at kutsara tinidor ang ilalabas ko dito. So, thank you so much, Pani Foy. Craving satisfied na naman ako. Ay, saan galing yan? Saan galing yan? Ah. Ito ba, may papaya pa nga dito. Meron pa ako doon. Kalamansi juice. Galing kay Amel. Grabe naman to, Jazz. Di ba may kapitbahay na unit nga si Papa, si Jazz. And eto nga yung inabot niyang food para kay Papa. So, ito naman si Papa, dinala talaga dito. So, dito na nga lang kami kakain ng sabay. So, ayun lang naman ang chika ng Momshi for today's video. Pasensya na medyo napahaba. Kasi may mga nagre-request yung mahabang vlog.